Wala ka lang, hindi ka na kayo. Nandun sa baba, doon sa nanay pida. Ay, biro mo, si Eric nga hindi na sumama. Wait lang. Birthday nga ng Junakis namin, umuwi kami ng Laguna. Yes, November 1 pa nga itong video na tulad nga na sinabi ko sa mga last vlog ko, ay ngayon nga lang ulit kami makakapdalaw sa puntod ng mga mahal namin sa buhay. Since 3 years old na rin naman yung Junakis ko, pwedeng kung saan na lang kami kumain sa labas. Bukod nga doon, ay may mga advance celebration na rin naman kaming ginanap. Kaya napag-desisyon na naman namin ni Habibi na umuwi na rin ng Laguna. Tinanghali na nga kami ng alis dahil umaambon-ambon nung napakaaga pa. Medyo makulimlim nga rin dito sa mga dinadaanan namin, pero awa ng Diyos ay hindi naman kami inabot ng ulan. Fast forward na nga natin. Bandang hapon nga ay nagpunta na nga kami sa sementeryo. Hirap na hirap nga kami makahanap dito ng parking. Dito na nga kami nagpark kung saan malapit yung daan papunta sa puntod ng lola ko. At para mauna na nga rin kami dito makapagtirik ng kandila bukod nga sa pag-akyat pa namin sa taas. Madami na rin yung tao dito pero hindi kagaya doon sa kabilang side ng sementeryo. Sa side na nga ito ay private. Hindi lang naman lola ko ang pupuntahan namin dito. Yung tiyuhin na tiyahin ko at ang kapatid ko. Hiwa-hiwalay lang syempre ang mga puntod. At maya-maya pa nga nandito na rin nga kami sa puntod ng lola ko. Naabutan niya namin ang mga tiyuhin na tiyahin ko at mga pinsanin dito. At makadating nga kami dito, iiwanan ko muna yung mag-ama ko at dahil nga paakyat nga kami sa taas, kaya hindi ko na lang sila sinama. Dahil mahihirapan nga lang ang Junakis ko pag-akyat, bukod dun yung ama na magbibitbit at sa papunta kanya. Nga muna kami sa Yuyong Tirso ko. Yes, Yuyo ang tawag dito sa amin. Ng mga dadaan lang muna kami sa kanya bago nga kami umakyat sa taas. Shout out daw dito sa opa kong kapatid. Naku, makapagputi ng shoes at ng damit. Akala mo hindi nag-aambon or nag-akala ata simentado yung mga dadaanan niya. White pa more ng shoes. Sige, halam, putik. Ginusto mo yan. At maya-maya pa nga nandito na nga kami sa tito ko. Nagsindi lamang nga ako ng kandila at madali lang din naman kami. Di kami nagtagal dito. Tsaka kami umakyat sa taas. At paakyat na nga kami sa taas pero hindi nga namin alam kung saan kami aakyat. Or dadaan kasi nga medyo madami na nga ang tao at limot ko na nga kung saan ang daan. Dahil bukod nga doon, mahirap talaga ang pag-akyat. At nung makakita nga kami ng hagdan pataas, dito na rin kami dumaan. 4 PM na nga to ng hapon. Kaya naman kung mapapansin nyo talagang padami ng padami ang tao. Pa nga nandito naman kami sa tita ko. Hindi nga kami makadaan dun sa bandang gilid dahil may mga tao, kaya naman nagstay lang kami dito at pinaabot ko na lang yung kandila na ibinigay ko para sa tiyahin ko. At after nga ng mga lang minuto umalis na rin kami kasi nga aakyat pa kami doon sa puntod ng kapatid kong si Lee. Na hindi nga namin mawari kung saan kami dadaan dahil nakakahiya din naman basta dumaan ka sa puntod ng may puntod. Wala namang magagawa kundi doon ng daan, kaya naman makikidaan na lang tayo basta lagi. Basta magpapaalam ka sa mga tao or sa mga dadaanan mo at magsisintabi ka, wala namang problema yun. Nakailang ikot or mali nga ang daan na dadaanan namin. Dahil pag nalusot kami doon sa kabila, wala naman kami madaanan doon sa daan, kaya naman ikot na naman kami, baba na pero naman maya-maya awa ng Diyos nakarating din nga kami dito sa puntod ng kapatid ko. Sobrang taas nga lang talaga ng puntod or kung saan nakapwesto ang puntod ng kapatid ko. At pagdating nga namin ay nadatnan ko na nga ang mga nanay ko kanina dito. Pa nga daw sila naghihintay ng kapalit. Dahil ihing-ihi na nga raw ang nanay ko, kaya naman sabi ko sige bumaba na kayo. Hindi naman ako nagtagal dahil may naghihintay nga akong bata sa baba. Naupo lang muna ako at kinaukausap ko nga yung puntod ng kapatid ko. Humingi ako ng pasensya dahil ngayon lang din nga kami alam ko naman na naiintindihan yun ng kapatid ko. At syempre kasama ko rin pala yung mini-me ko. At ganito nga pala kalawak ang sementeryo dito sa amin. Mapa-private man yan at yung local or government na cemetery. Halos magkakatabi lang din naman to. Habang nagsisindi nga ako ng kandila, ito naman kapatid kong opa, talaga naman puro pakit na lang sa camera. Isabay pa nga itong mini-me ko na wala nang ginawa kundi mag-lip tint ng labi. Talaga nga naman to magtito na to, manang-mana kayo sa isa't isa. Pati nga ako, nahawa na rin ng pagpapakit na yan. Kahit alam ko naman na cute na talaga ako, char. Kung nabubuhay lang siguro ang kapatid ko, bukod sa wala kami dito, isa nga siya sa nakikipaghambugan sa amin at nakikipagkulitan. Magpa 5 years na nga sa February nung ikaw ay nawala sa amin. Sad to say that time na mawala siya at nang siya ay ihahatid na nga dito sa kanyang puntod. Wala ako sa Pilipinas. That time nasa Dubai ako. Hindi rin naman ako basta-basta nakauwi that time dahil nga syempre masiisipin ko na ipadala na lang yung pera na gagamitin ko pag uwi. At yun lang for today's video mga karimix. Maraming salamat sa patuloy na panonood.